pakbati sa lahat. Ako si Dr. Renato Bagani at ngayon ay tatalakayin natin ang mahalagang paksang lihim ngang itim na munggo, solusyon sa sakit sa bato at buto. Naku, makababayan, ilang taon na ba tayong naktitiis sa matinding kirot sa likod, balakang at makasukasuan? Mayroon pang ang hirap na hirap gumalaw, umupo at tumayo at ang mga gamot ay parang hindi nagaanong umepekto. Alam ko ang pakiramdam na iyan hindi lang sakit sa katawan, kundi pati na rin pagod sa isip. Sa edad nating ito, hangat nating mamuhay ng malusog at masaya kasama ang ating pamilya. Ngunit ang mga karamdaman sa bato at buto ay tila unti-unting sumisira sa ating mga plano. Kung labis tayong uminom gamot, nag-aalala tayo sa epekto nito sa ating atay, bato at sikmura. Kaya mayroon bang paraan na ligtas, epektibo at hindi kamahalan? Dahil sa paghahanap NSA solusyon, ako si Dr. Renato Bagani na may 35 taon ng karanasan, ay maingat na nag-aral at nais kong ibahagi sa inyo ang isang natural at madaling solusyon sa bahay na nagbibigay ng kamangha-manghang resulta ang inumin mula sa inihaw na itim na munggo. Huwag muna kayong mag-scroll dahil ipapaliwanag ko ng detalyado kung bakit ang pamilyar na butil na ito ay maaring maging tagapagligtas ng ating mga bato at kirot sa makasukasuan. Mga kababayan, upang maunawaan natin kung bakit napakahalaga ng inuming itim na munggo, kailangan nating tingnan ang tunay na epekto ng butil na ito. Una sa lahat, dapat nating banggitin ang matinding kakayahan ng itim na munggo na lumaban sa pamamaga, lalo na ang balat nito na naglalaman ng anthocyanin. Ito ay isang napakalakas na antioxidant na tumutulong na i-neutralize ang free radical na siyang ugat ng pamamaga, sakit at pagkasira ng makasukasuan. Kapag regular nating ginagamit ang inuming itim na munggo, mararamdaman ninyo ang pagbaba ng sakit at ang init sa kasukasuan ay lalamig. Ang pangalawa at napakahalagang punto ay ang kakayahan ng itim na munggo na magpalakas ng bato na matagal nang kinikilala ng tradisyonal na medisina. Sa Pilipinas, ang malusok na bato ay itinuturing na pundasyon ng lakas at sigla. Ang itim na munggo ay may matamis na lasa, malamig na katangian, at nakakatulong sa pagpapabuting kidney function. Ito naman ay makakatulong sa pagpapagaan ng pananakit ng likod at pagod sa tuhod at magiging mas matatag ang inyong paglalakad. At hindi pa tapos diyan, ang ikatlong lakas ng itim na munggo ay ang yaman nito sa mga mahahalagang mineral tulad ng iron, zinc, molybdenum, calcium at vitamin K. Ang mga sustansyang ito ay hindi lamang nakakatulong sa pag-recover ng cartilage sa kasukasuan, kundi pati na rin sa pagpapalakas ng buto sa pangmatagalan. Kaya sa isang tasa lang ng inuming itim na munggo araw-araw, nabibigyan ninyo ang inyong makasukasuan at bato ng matibay na pananggalang mula sa lupalabas. Mga kababayan, pagkatapos nating maunawaan kung bakit napakabisang inuming itim na munggo, ang susunod na mahalagang hakbang ay ang tamang paghahanda upang mapanatili ang lahat ng mahahalagang sustansya ng butil na ito. Kung mali ang pagkakagawa, mawawala ang mga aktibong sangkap at hindi magiging ganap ang bisang lunas. Kaya naman, detalyado kong ibabahagi ang bawat hakbang. Una sa lahat, kailangan ninyong mahanda ang dalawang bagay. 200 gramo ang itim na munggo na may berdeng loop at humigit kumulang 2 litro ang malinis na tubig. Binibigyang diin ko na dapat piliin ang itim na munggo na may berdeng laman dahil ito ang uri na naglalaman ng pinakamaraming anthocyanin at anti-inflammatory compounds. Kung bibili kayo sa palengke, subukang hatiin ang butil upang masuri. Kung berde ang loop, tama ang nakuha ninyo. Bilang karagdagan, maaari kayong magdagdag ng kaunting pinong asin kung gusto ninyo ng masarap na inumin at dagdag na mineral para sa katawan. Kapag kumpleto na ang mga sangkap,
lilipat tayo sa paghahanda. Ito ay isang napakahalagang hakbang. Hugasan ng maigi ang munggo sa malamig na tubig. Siguraduhing alisin ang mabutil na lumulutang, bato, at iba pang dumi. Patuyuin ng lubusan ang munggo dahil kung basa pa ito bago ihawin, madaling maging mamasa-masa at mahirap lumabas ang mga sustansya. Pagkatapos, ilagay ang munggo sa kawali at ihawin sa mahinang apoy. Huwag gumamit ng malakas na apoy dahil madaling masunog ang balat at mawawala ang mga mahahalagang sangkap. Habang nag-ihaw, patuloy na haluin ng pantay-pantay sa loob ng 15 hanggang 20 minuto. Kapag nakita ninyong bahagyang pumutok ang balat ng munggo at may amoy na parang kape, maari na ninyong patayin ang kalan. Binibigyang diin ko na ang pag-ihaw ay hindi lamang nakakapagpabango sa inumin, kundi nagpapataas din ng init nito na nakakatulong sa pagtanggal ng lamig at pananakit. Lalo na sa mga taong madaling makaranas ng sakit kapag malami ang panahon. Susunod, lilipat tayo sa pagluluto ng inumin. Ilagay ang inihaw na munggo sa isang kaldero. Ibuhos ang humigit kumulang 2 litro ng tubig. Pakuluan at pagkatapos ay hinaan ang apoy parang nagpapalambot ng buto. Hayaan itong kumulo sa mahinang apoy sa loob ng 20 hanggang 30 minuto upang lubos na matunaw ang mga esensya mula sa balat at loob ng munggo. Kung sa tingin ninyo ay kulang sa lasa, maaari kayong magdagdag kaunting asin para magdagdag lasa at bahagyang magpapunong electrolyte. Kapag lumamig na ang inumin, salayin at ilagay ang katas sa isang malinis na bote ng salamin at takpan ng mahigpit. Panghuli, ang pag-imbak at paggamit ay napakahalaga rin. Ang inuming itim na munggo ay dapat ilagay sa refrigerator, ubusin sa loob ng 2 hanggang 3 araw upang matiyak na hindi masisira ang nga sustansya. Huwag itapon ang natirang butil pagkatapos maluto. Marami pa rin itong fiber at vegetable protein. Maaari ninyo itong kainin bilang merienda o ihalo sa lugaw at kanin na napakabuti para sa panunaw. Kaya, sa ilang simpleng hakbang lamang, mayroon na kayong lunas na mura at epektibo at madali pang gawin sa sarili ninyong kusina. At sa susunod na bahagi, ibabahagi ko ng detalyado ang tamang dami at oras ng pag-inom para sa pinakamabisang resulta, pati na rin ang ma-espesyal na paalala upang lubusang magamit ng itim na munggo ang potensyal nito para sa ating bato at kasukasuan. Kaya't magpatuloy sa panunod, mga kababayan. Mga kababayan, pagkatapos nating matutunan ang tamang paraan ng pagluluto upang makuha ang lahat ng mahahalagang esensya mula sa itim na munggo, ang susunod na hakbang na hindi dapat palampasin ay ang tamang paggamit nito kung paano gamitin ng epektibo, ligtas, at angkop sa katawan ng bawat isa. Ito ang susi upang matiyak kung magiging epektibo ang lunas, kaya't detalyado kong ibabahagi ito upang malinaw ninyong matandaan. Una sa lahat tungkol sa dami. Dapat kayong uminom ng inuming itim na munggo 2 hanggang 3 beses sa isang araw na may humigit kumulang 200 hanggang 300 ml bawat pag-inom. Maaari ninyo itong hatiin sa umaga, tanghali at gabi o inumin ng salitan depende sa inyong personal na schedule. Gayunpaman, huwag na huwag uminom ng sobra sa isang beses dahil hindi ito agad maabsorb ng katawan at maari pa itong magdulot ng bahagyang problema sa panunaw sa mga taong may mahinang sikmura. Bukod sa dami, mahalaga rin ang oras ng pag-inom. Dapat ninyo itong inumin habang mainit-init pa o kung nakalame na, hayaan itong lumami bago inumin upang maiwasan ang pakabigla ng sikmura, lalo na sa mga matatanda. Mas mainam na inumin ito mga 30 minuto bago kumain upang mas epektibong maabsorb ng katawan ang mga sustansya. At kung gagamitin ninyo ito bilang kapalit ni tubig sa buong araw, napakabuti rin nito, basta't hindi lalampas sa kabuuang 1 litro bawat araw. Gayunpaman, nais kong bigyang diin ang isang napakahalagang bagay.
Ito ay isang tradisyonal at natural na lunas, kaya't kailangan nito ngang panahon upang makaipon at magpakita ng epekto. Hindi tulad ng gamot sa sakit na agad nagpapagaan ng kirot, ang inuming itim na munggo ay mas malalim na nagpapalusok sa loop, nagpapanumbalik ng kidney function, at nagpapalakas ng mabuto ng dahan-dahan ngunit matatag. Kaya't kailangan ninyong maging matiyaga at gamitin ito ng tuloy-tuloy sa loop ng hindi bababasa sa 2 hanggang 2 buwan. Pagkatapos ang panahong ito, unti-unting sisipsipin ng dugo ang mga sustansya na makakatulong sa pagbaba ng pamamaga, pagpapalakas ng malitid, at pagpapatibay ng magabuto. Maraming pasyente na aking tinulungan, pagkatapos ng 4 hanggang 6 na linggo ng pagiging matiyaga, ay naramdaman na ang kanilang katawan ay mas magaan, hindi na masakit at naninigas ang kasukasuan sa umaga, mas maliksi ang paggalaw, at mas mahimbing pa ang tulog. Bukod pa rito, ang sinumang nakakaramdam na angkop ito para sa kanila ay maaring ipagpatuloy ang regular na pag-inom nito sa pangmatagalan upang maiwasan ang mga sakit sa bato at kasukasuan sa hinaharap, lalo na sa malamig na panahon kung kailan madaling sumakit ang mga kasukasuan dahil sa klima. Ito ay isang napakatalinong solusyon sa maagang pag-iwas sa sakit, hindi nakakasama sa atay at bato at nakakatulong pa sa paglilinis ng katawan. Kaya't sa kaunting pagtitiyaga at kaunting oras araw-araw, maaari na nating aktibong protektahan ang ating sistemang bato at kasukasuan ng hindi lubos na umaasa sa gamot, mga kababayan. Ngunit dito, hindi ko rin nakakalimutan na bigyang pansin na hindi lahat ay maaring gumamit ng inuming itim na munggo ng walang kondisyon. Sa susunod na bahagi, detalyado kong tatalakayin ang mga sitwasyon na kailangan ng pag-ingat, ang mataong dapat bawasan ang dosis o kailangan ng payo ng doktor bago gamitin. Ang impormasyong ito ay napakahalaga upang matiyak na gagamitin ninyo ito sa tamang tao, sa tamang paraan, at maiwasan ang hindi inaasahang masamang epekto. Kaya't makinig tayo sa susunod na bahagi, mga kababayan. Bagamat ang inuming itim na munggo ay isang natural, mura, at madaling gamitin na lunas, hindi ito nangangahulugang maaari nating gamitin ito ng walang pakundangan at walang kaalaman. Dahil kung hindi natin naiintindihan ng tama at ginagamit ng mali, ang isang mahalagang lunas ay maaring maging delikado. Kaya sa bahaging ito, ibabahagi ko ang ilan sa mga pinakamahalagang paalala upang magamit ninyo ito ng tama sa tamang tao at makamit ang pinakamabisang ligtas na resulta. Una sa lahat, kailangan ninyong tandaan na ang inuming itim na munggo ay isang pantulong na pamamaraan lamang at hindi maaring palitan ang pangunahing gamot kung mayroon kayong malubhang sakit sa bato o kasukasuan. Lalo na sa mga kaso ng malubhang kidney disease, stage 3 arthritis, chronic rheumatoid arthritis, o herniated disc na may nerve compression, huwag na huwag ninyong ihinto ang gamot na inireseta ng inyong espesyalista dahil ang biglaang pahinto sa gamot ay maaring magpalala ng sakit na magdulot ng hindi inaasahang komplikasyon. Mas mainam na pagsamahin ang tradisyonal na lunas at modernong paggamot ng sabay-sabay sa ilalim ng profesional na pangangasiwa. Susunod ay ang paalala para sa mga taong may mahinang katawan, madalas nilalamig, o madalas nagtatay. Ayon sa tradisyonal na medisina, ang itim na munggo ay may malamig na katangian. Kaya sa mga taong may ganitong uri ng katawan iyon ay madalas nilalamig, madaling mabusog, at hirap sa panunaw ang pag-inom ng maraming inuming itim na munggo ay maaring magpalala ng sitwasyon, magdulot ng bahagyang pagtatay, panlalamig ng tiyan, at pamamaga. Sa makatuwid, ang mga kabilang sa grupong ito ay dapat bawasan ang dosis at uminom lamang ng kaunti upang unti-unting masanay ang katawan. Kung pagkatapos ng ilang araw ay hindi maging angkop sa katawan,
mas mainam na ihinto muna ang paggamit at obserbahan pa. At isang hindi gaanong mahalagang paalala, kung mayroon kayong iba pang kondisyon tulad ng diabetes, high blood pressure, sakit sa puso, kidney failure, o umiinom nga espesyal na gamot, bago ninyo isama ang inuming itim na munggo sa inyong pang-araw-araw na dieta, kumonsulta muna sa isang espesyalistang doktor. Dahil ang itim na munggo ay maring makapagpabago sa pag-absorb ng ilang gamot o makaapekto sa antas ng electrolyte at presyon ng dugo kung labis na iinumin sa isang araw. Ang kaligtasan ay laging ang pinakamataas na prinsipyo sa pagpapagaling ng sakit, mga kababayan. Nakatagpo na rin akong ilang kaso kung saan ang mamiyembro ng pamilya ay kusang nagluto at pinainom ang pasyente ng itim na munggo sa buong araw habang ang pasyente ay sumasailalim sa dialysis. Ang resulta ay electrolyte imbalance na humantong sa emergency hospital admission. Kaya huwag isiping ang tradisyonal na lunas ay hindi nakakapinsala. Sa kabaliktaran, upang maging epektibo ang lunas, kailangan nating maunawaan ang ating katawan at gamitin ito ng may kontrol. At upang matulungan kayong mas maunawaan ang praktikalidad ng lunas na ito, sa susunod na bahagi, isasalaysay ko ang isang tunay na kwento tungkol kay Aling Nena, isang pasyente na may chronic kidney disease mula sa Laguna, na matiyagang gumamit ng inuming itim na munggo at nakaranas ng positibong resulta. Sa pamamagitan ng kwentong iyon, magkakaroon kayo ng dagdag na motibasyon, pananampalataya at mas malinaw na pananaw sa halaga ng pagtitiyaga at tamang kombinasyon ng tradisyonal at modernong medisina. Makinig kayo sa susunod na bahagi, mga kababayan, buod at pangwakas na mensahe ni Dr. Renato Bagani. Mga kababayan, sa lahat nga ating tinalakay, may isang napakalinaw na mensahe na nais kong iparating. Ang kalusugan ay hindi na mumula sa mga mamahaling bagay kundi sa kaalaman, pagtitiyaga, at tamang pagpili araw-araw. Ang isang maliit na butil ng itim na munggo na akala natin ay panghalo lang sa champorado o simpleng pagkain ay nagtatago ng mahahalagang sangkap na nakakatulong sa pagpapagaan ng sakit, paglaban sa pamamaga, pagpapalakas ng bato, at pagpapalusok ng mga buto at litit. Ito ay nagpapakita na ang kalikasan ay tahimik na nagbibigay sa atin ng mga lunas na malusok basta handa tayong matuto at matiyagang gamitin. Ngunit ang aral ay hindi lamang tungkol sa isang tasa ng inuming itim na munggo. Ang mas mahalaga ay ang mahalin at pangalagaan ang ating katawan araw-araw. Huwag hintayin sumakit bago simulan ang paggagamot. Huwag matakot gumalaw. Huwag matakot subukan ang mga natural na bagay at huwag agad sumuko dahil lamang sa edad. Tandaan ninyo, mga kababayan, kapag malusok tayo, hindi lang tayo ang masaya sa buhay, kundi tayo rin ang kapayapaan ng isip at matibay na sandalan para sa ating mga anak at apo. Huwag ninyong kalimutan na mag-subscribe sa channel at i-on ang notification bell para patuloy na makasama ngang channel ang inyong lahat sa paglalakbay tungo sa masaya, malusog at mahabang buhay kasama ang inyong minamahal na pamilya. At maniwala kayo na kahit nasa edad 50 o 60 na, lubos pa rin nating kayang kontrolin ang ating kalusugan. Basta sisimulan natin ito sa maliliit na bagay ng regular at tama simula ngayon,